Nangako ako sa inyo na sasagutin ko yung tumatahol dyan sa France. For now, ang masasabi ko lang po sa inyo, dalawa naman itong grupong ito. Itong nasa France at ito namang grupo ni FLM. For now, ang masasabi ko po sa inyo, itong grupo sa France, itong tumatahol dyan sa France, pinipilit niya akong kumampi sa kanya. Kung anong ginawa niya, siniraan niya ako sa mga tao para sumunod ako sa gusto niya, sa dikta niya. Pero sa kabilang dako, ang kampo ni FLM, ni minsan hindi po humingi sa akin ng tulong. So, nakikita ko po kung sino sa kanilang dalawa ang may masamang motibo. Dahil pag pinipilit mo ang tao, hindi mo alam kung anong nasa likod nun. So, i-explain ko po yan sa inyo sa darating na linggo. But for now, ito munang update sa kaso ni Richard Santillan kasi mahalaga po ito. Siguro nagtatanong kayo kung bakit ganito ako kasigasig or ka-determined na ipaglaban, ipagtanggol at panindigan si Richard Santillan. Dahil po mga kababayan, more than 17 months na po na nangyari ito kay Richard. Pero patuloy po siyang nagpaparamdam dito sa amin. Particularly po sa akin. I'll cite two example po. Noong January 9 ng gabi, pinatay po si Richard December 9, 2018. Nangyari po ito noong January 9 ng gabi, 13th month ng anniversary niya. Natanggap ko po yung isang text ng kanyang kaibigan. December pa po pala yun. Hindi text, message on Facebook Messenger. At sinabi niya, "Sir, pwede ko pang dalawin si Richard sa puntod?" Ang sabi ko, "Wala namang pipigil sa'yo." Sabi ko, "Bakit ka humihingi ng permiso sa akin?" Sabi niya, "Kasi po nagpanaginip po si Richard sa akin, sa kanya, sa kaibigan ni Richard. Ang sabi daw niya, dalawin mo ako bago ako umalis." So, December yun mahigit Richard. Bakit ganun ang pinapanaginip niya dun sa kanyang kaibigan, dalawin mo ako bago ako umalis? So, ang pagkakaintindi ko, nandito pa siya. So, kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na, buti pa yung kaibigan mo. Pinanaginip mo. Pero ako, lumalaban para sa'yo. Hindi man ako nakarinig o nakakita sa'yo. So that night, January 9 yun, I went to bed. Natulog ako. Bago yan, nung nandun ako sa Hong Kong, may binagbigay po sa akin ng Giordano na polo. Hindi siya polo, may kwelyo na shirt. Binigay po yun sa akin, blue. I forgot kung sinong nagbigay. But lahat po kasi ng binibigay ninyo, inaalagaan ko po talaga yun. And kasi malaki po sa akin, binala ko pong ibigay sa panganay ni Richard. So nang umaga na yon, January 10, January 9 ng gabi yun, natulog ako. January 10, pinapunta ko yung anak ni Richard dito, yung panganay, kasi pupunta kami sa LTO, kukuha kami ng lisensya niya, tutulungan ko siya. So, yung shirt na yon, binala ko talaga na ibigay sa kanya. November pa yun, 2019. Lagay ko po siya sa dulo ng aking higaan. Sa dulo. Yung higaan ko po malaki. Kabilang side lang po. Sa kabilang side lang, to the right. Kung nakaharap ka sa higaan, nasa right lang po ako natutulog. At pag ako'y natutulog po, hindi po ako gumagalaw. Kung nakatihaya akong natulog, gigising po ako nakatihaya. Tulog po akong nasa side, ganun din po pagising ko. Halos hindi ako gumagalaw sa higaan. Nang umaga na yon, January 10. Kasi di ba si Richard pinatay December 9 ng gabi, alas 11. Tapos December 10, diniklara ng pulis. So exactly yung date na yon, 13th month exactly. January 9 to January 10. Noong umaga, sabi ko, malaki yung bed ko. Nasa isang side lang ako natutulog. Hindi ko maabot yung shirt kung hindi ako gagapang sa higaan para kunin ko yon. Nang gumising ako ng umaga, nagising po ako sa tunog ng cellophane sa tuhod ko. Ang shirt po ay nasa tuhod ko na po. Kaya po nagising ako dahil nadaganan ng tuhod ko at tumunog yung cellophane ng shirt. Hindi naman po ako gumalaw kasi sinabi ko hindi ako gumagalaw habang ako'y natutulog. Kailangan kong gumapang para makuha ko yung shirt sa kabilang dulong na aking higaan kasi malaki. So yung shirt na yun nasa tuhod ko na po ng umaga. At binigay ko yun sa panganay ni Richard.
That was January 9 to January 10. Then nangyari uli, actually marami ito pero hindi ko pwedeng sabihin ng lahat kasi hindi na po mauubos na po yung oras natin. The next one, April 25. No, hindi. May. Habang nagsusulat ako rito, di ba? Nag-post ako rito na nagsulat ako ng 23 letters. 23 letters kasama itong sulat ko kay Chief Gamboa. I-discuss ko ito mamaya. 23 letters times 3 kasi tatlong kopya yun eh. Dalawang kopya akin, isa kopya sa kanila. Sa opisina ito, sa table, nagpipirma po ako alas 2 ng umaga. Kasi 69 po ang pipirmahan ko kasi 23 times 3. So, nagpipirma po ako 69. Tapos kinakausap ko si Richard sa picture niya. Ito po yung binigay po ng kanyang asawa. Nasa Baguio po kami. Nasa Baguio po. Very little lang po. Konti lang po talaga ang picture namin ni Richard na kami magkasama. So, kinakausap ko siya, sabi ko sa kanya, ginagawa ko to dahil gusto kong linisin ang iyong pangalan na dinungisan mga pulis na walang hiyang pumatay sa'yo. So, nung umakit na ako, alas 2:30 yata yun ng umaga, may diffuser kami sa kwarto. May gwardya po kasi natutulog kasama ko. Hindi po ako hinahayaan na matutulog na mag-isa. So, may gwardya po talaga. Kahit dito sa bahay namin, may isang tao na gising all the time. So, sa bahay na to, may gising 24 oras, 24 oras sa buong araw, may gising po sa bahay na to, nagbabantay. So, nung umakat na po kami, may diffuser kasi ako, yung diffuser na may umuusok. Nilalagyan yun ng tubig. Ako ang naglalagay ng tubig noon palagi, every night. Pero, yung gwardya ko ang nagsiswitch on. Kasi, sabi ko sa kanya, ayoko nang yumuko kasi nasa baba yun eh. Ayoko nang yumuko kasi masakit na yung likod ko sa kakaupo, kakatayo na nagtatrabaho sa kaso ni Richard. So, nung umakit na kami, kinunik-kunik ko na yung telepono ko, narinig ko yung guard ko, sinitch on na yung diffuser. Di napasigaw ako sa kanya, walang tubig yan. Sabi niya, sir, may tubig. Di pinuntahan ko yung diffuser. Puno nga ng tubig yung diffuser. Exactly kung ano yung tubig na nilalagay ko, yun yung pagkapuno ng diffuser na yun. So, sabi ko, hindi ako ang naglagay ng tubig na yan. Dahil dito pa ako sa telepono ko bago ako pumasok sa CR, bago ako papasok sa CR, hindi ako naglagay ng tubig na yan. So, pinuntahan ko yung CR ko at tinignan ko yung tabo. Kasi yung tabo ang nilalagyan ko ng tubig para dalhin ko doon sa labas. Kasi may walk-in closet, tapos yung kwarto ko, tapos may walk-in closet, tapos may CR sa kabila. Nung tinignan ko po yung tabo, tuyong-tuyo po yung tabo. Alam ko walang tubig yun kasi buong gabi, pagka umaga, walang tubig na yun. Nagsiswitch off na lang siya ng sarili dahil ubos na yung tubig. Pero tuyo po yung tabo. Ang feeling ko, si Richard yun. Pinaramdam niya sa akin na, huwag ka nang kumuha ng tubig kasi nagre-reklamo ka, palagi masakit yung likod mo. Masakit yung bewang mo o after one whole day na nagtatrabaho ka. So, these are just a few things. Meron pa nga isa one time eh. That was April 25. Yung sa laboratory ko, may pula sa drain. Yung buong drain may pula, parang dugo. So, ang feeling ko, Richard is continually crying out for justice. Sumigisigaw si Richard ng hustisya kung saan man siya ngayon naroroon. At dahil dyan, patuloy kong ipaglalaban, ipagtatanggol at lilinisin ang pangalan ni Richard Santillan. I don't care kung sinong matatamaan at sinong masasagasaan. Dahil alam ko that Richard is continually crying out for justice in his grave kung saan man siya ngayon naroon. So, kaya mga kababayan, nung Lunes, pinuntahan ko po yung Cainta Municipal Police Station. Ito na po yung title, yung dalawang mukha ng kapulisan. Pumunta po ako sa Cainta Municipal Police Station kasi tulong po ako doon. Natandaan nyo, sinugod ko itong police station na ito. Noon, umabot yun ng mahigit 3 million views at pumunta doon si General Danao. Pinagalitan yung mga pulis dahil hindi tinanggap yung sulat ko. Nung pumunta ako, bago na kasi ang hepe, si Major Caceres. At true enough, itong Major na ito, si Major Caceres, at sir, maraming salamat. Very cooperative. Sinabi niya sa akin, wala na akong magagawa dyan. Nangyari na yan, attorney. Ang sa akin na lang, kung anong kailangan mo,
kung anong magagawa ko, itutulong ko sa iyo. So, sabi ko sa kanya, nasaan yung sasakyan ko? Sa impounding area. So, sabi ko, gusto kong puntahan kasi kailangan ma-preserve yung evidence. Kasi itong mga salarin, karamihan ay nagtatago pa. So, ipipreserve ko yung ebidensya para hindi makalusot. So, kaya ko yung nagpapasalamat talaga kay Major Caceres. And then, pagdating ko doon, actually, iba na yung timpla ng mga pulis doon. Hindi tulad ng dati na palikod, tumiklop. This time, pagpasok ko sa rin, sir, si Chief nandyan sa taas. So ka na. So, dumiretso na ako. Sabi ko pa, mukhang nagbago na yata yung depende siguro yan sa Chief of Police, no? So, pagdating ko doon, nag-usap kami ni Major Caceres. Mabait. This is one of the police officers na sasaludo talaga ako. Ito yung unang mukha ng kapulisan natin. So, sabi niya sa akin, pasasamahan kita doon. Yung mobile namin, sasama sa'yo. Sabi niya, okay lang ba sa'yo yung isang pulis na kinasuhan mo? Yun ang sasama sa'yo. Hindi natawa ako. Sabi ko, sige, wala naman akong problema. Actually, kung kinasuhan ko sila, hindi naman personal yan. So, sinamahan ako ng kinasuhan ko. Pumunta kami doon at nakita ko yung sasakyan ko. Nakatiwangwang lang. Yung sasakyan na ginamit ni Richard nung siya'y pinatay, nakatiwangwang lang sa impounding area. Hilip ko yung sasakyan. Nakita ko yung picture na ito. Ito yung picture ni Richard. Ito yung si Richard. Pinakita niya doon sa akin 2013 pa. Hindi ko na nakita muli ang picture na to. Nandun ito sa floor mat ng sasakyan. Wala po ito nung nangyari yung krimen. Wala po yung mga pictures ng crime scene. Wala. May picture kami ng floor mat mismo. Yung inupuan ni Richard at yung floor mat, wala picture na ito doon. Wala po ito doon. So kinuha ko, dinala ko. Siguro, actually, nung araw na yun, tinamad ako pumunta. Pero may nag-udyok talaga sa akin, sige, pumunta ka. Kailangan kang pumunta doon. So, pumunta ako at nakita ko itong picture, dinala ko. Kung sa tingin ninyo, ay makakalusot kayo. Biro nyo, pinagtatsagaan kong susulatan yung mga superior ninyo, mga opisina ninyo. Dahil kino-close down ko yung avenue ninyo. Lahat ng posible nyong lusot, lahat ng posible nyong rason, sinasara ko yun isa-isa. So, wag na kayong mag-expect na may mangyari pang maganda sa buhay ninyo na makakalusot kayo. Never. For as long as I am alive, hindi kayo makakalusot. So, mga kababayan, dito tayo sa pangalawang mukha ng kapulisan. Ang unang mukha ay yung pinakita ni Major Caceres ng Cainta Municipal Police Station. Siya po yung Chief of Police doon at saludo po talaga ako doon sa kanya. Nga pala, natandaan ko pala si General Danao. Sir, anong na pong nangyari nga pala doon sa promise ninyo sa video na I will hunt you down? Natandaan ko po yun, November yun eh. End of November. Ano nga po pala ang nangyari sa promise ninyo? Public promise po ninyo yun. I will hunt you down. Ilang buwan na po ang lumipas, sir? Hunting down pa rin po ba tayo, sir? Siguro hindi mo mahuhuli yung sir dahil tinalaga mo naman si Pitalio dyan sa Laguna as provincial chief. Ito yung tao, yung mga tao niya, ang may kagagawan nito. Nilagay mo pa sa pwesto. Andyan, provincial chief ng Laguna. Imalas po yung tao na yan, sir. Tingnan ninyo. Bumagsak ang helicopter ni Chief PNP sa Laguna. Ilang araw matapos siya na appointed as chief ng Laguna. Di po ba? Hindi nyo ba nakikita yun? Ilang araw ninyong itinalaga, matapos maitalaga si Pitalio as chief ng provincial chief ng Laguna, bumagsak yung helicopter ni Chief PNP sa Laguna. So, hindi nyo ba nakikita yung mensahe doon? At para kay Chief PNP, hindi ko po sinasabing gusto kitang mamatay. Hindi po yon. Sinabi ko lang, malas ang Pitalio na yan. So, ito yung gusto kong iparating kay Chief PNP. Hindi po ako dito. I am not kidding. Gumagawa po ako ng paraan para madiin po talaga at makulong po talaga ang mga salaryong ito upang magsilbing leksyon na ang mga inosenteng tao ay hindi dapat patayin. Kung may kasalanan man, hulihin. At kung manlaban ng totoo, that's the only time na gamitin ng pulis ang puwersa nila. Pero hindi ko pwedeng ganito. 91 wounds. 91 ang sugat ni Richard. Ito nga po mga kababayan ay pang 92. Pang 92 na po ito.
nasugat ni Richard Santillan. Anong klaseng hayop ang gumawa niyan sa isang tao? Sa tingin niyo mga kababayan, anong klaseng hayop? Siguro, ma-imagine mo lang, habang si Richard ay, sa totoo lang, may picture po ako sa morgue. Makikita mo po ang bakas ng luha ni Richard dito sa mata. Dito. Ang bakas ng luha. Nasa morgue po ang kanyang bangkay. May bakas po ng luha dito. So nakita ninyo, umiiyak yung tao sa sakit na dinanas niya. Mga walang puso itong mga pulis na ito. Walang puso. Kaya they deserve no mercy. Kaya sinabi ko sa inyo, ibigay nyo ang gusto ko. Dahil wala akong hinihingi na labag sa batas. Gusto kong magsilbi itong leksyon sa mga abusado at tarantadong pulis. Sinuportahan ko ang kapulisan nung ako'y congressman. Hindi nyo alam yan, Chief Gamboa. Ewan ko kung anong ranggo mo pa noon. Pero sinuportahan ko kayo ng walang kondisyon habang ako'y nakaupo sa kongreso. Tapos ito, ang ipapalit nyo, isusukli nyo sa akin. Picture lang ang hinihingi ko, ayaw nyo pang ibigay. Anong meron dyan? Sa totoo lang, mga kababayan, naglabag na po si Chief PNP Gamboa ng Presidential Decree 1829, Obstruction of Justice. Nilatag ko po yan dito sa aking sulat sa kanya. Nilabag na po muna po ito. Kayo ni Albayalde, pero hindi pa po kita kinasuhan. So, aantayin ko po ang sagot ninyo. Kung ibibigay nyo o hindi. Kasi, pag sinabi kong kakasuhan ko kayo, kakasuhan ko talaga kayo. And I don't care. Though the heavens may fall, and even if hell freezes over, I will fight. Mga kababayan, lately, napag-alaman ko rin nang dumating ako dito mula sa Europa na talo si Carranza doon sa Napolcom at si Carpio. Kinasuhan ko po ito, si General Carranza at si Carpio sa Napolcom, at napag-alaman ko na may desisyon ang Napolcom na kakasuhan si Carranza at si Carpio dahil nga doon sa pagtago ng itong mga sugat ni Richard Santillan. Tinago niya doon sa kanyang autopsy report. Pero kakasuhan ko rin ito si Carranza, si Arguelles at si Carpio ng perjury, yung pagsisinungaling doon sa Senate hearing. Ito si Carpio, kakasuhan ko rin para matanggal yung lisensya niya pagka-doktor. Walang silbing doktor ito eh. Sa halip na tulungan yung biktima, idiniin pa ng husto. Hindi dineclare ang lahat ng sugat ni Richard Santillan dahil nga hindi tugma sa palusot ng mga pulis. Kaya hanggang dito lang po muna siguro mga kababayan, pinaabot ko lang po ito sa inyo because I am so frustrated with the leadership of the Philippine National Police. To be honest with you. Halos nagmamakaawa na ako dito sa mga pulis na ito. Pero ewan ko ba talaga kung bakit ayaw ibigay. Ay wala naman pong ibang motive dyan eh. Ano ba meron? Meron bang milyon-milyon dito? May nagbayad ba talaga dito? Kasi ako hindi naman po talaga nawawala sa isipan ko na si Comelec at si Smartmatic talaga ang may pakana nito eh. Si Comelec at si Smartmatic talaga. Itong Smartmatic talaga na ito. Kasi po, dati pa, itong head ng Smartmatic dati, si Antonio Mojica, nag-board meeting ito dito sa Pilipinas. 2 beses itong nag-board meeting. Sa board meeting na yon, may 2 Pilipino lamang na nandun sa loob. Yung isa doon, kaibigan ko. Tinext ako, Glenn, ang pangalan mo nandito sa agenda namin. Tapos ang sagot ko, bakit nandyan ang pangalan ko? Wala naman akong connection sa Smartmatic. Ang sabi niya, pinapahalughog ang lahat ng pwedeng halugugin at gagamitin para sa laban sa iyo. Sabi ko, wala akong kinatatakutan dahil wala akong tinatago. At wala akong katatakutan sa kanila. True enough, wala po silang nahalungkat sa akin. Kaya umabot tayo sa puntong ito. Hindi ako naniniwala na ito'y operation lamang ng kapulisan na walang bayad. May bayad ito, malaki ang bayad dahil pinaghandaan talaga ito. Balik tayo sandali kay Pitalio. Meron siyang pinirmahan na coordination form. Doon sa kaso namin sa Department of Justice, sinabi niya walang kwenta yung coordination form. Dito ngayon, nagre-research ako, nakita ko yung rules of procedure ng PNP. Ang sinabi, kapag ang operation mo ay lalagpas sa ibang jurisdiction, kailangan kang gumawa ng coordination form. Ayun pala. Kaya pala gumawa sila ng coordination form December 7
alas 10 ng umaga, 10 a.m., December 7, 61 hours before, bago pinatay si Richard dahil nilatag na nila ang kanilang krimeng gagawin laban sa kanya. So, ito Pitalyo, mas lalong madidiin ka dito. At huwag kang mag-ambisyon na makakalusot ka. Hindi kita pakakawalan. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna. I think I have said my piece. Ako'y umaasa pa rin kay Chief PNP na ibigay mo sa amin yung crime scene photographs. Ang hiningi ko po ay all. Sir ha, all. Hindi po few. All. At alam ko po kung ilan. So huwag niyo po akong magicin doon sa numero kasi alam ko po kung ilang pictures lahat ang kinuha. So, di ba? Alam ko kung ano ang numero ng daily intelligence brief ninyo. Hindi ba kayo nagtaka? Na kahit intelligence information ninyo, down to the last letter and number and date, alam ko. Huwag niyo akong ismulin, sir. So, pag sinabi kong gusto ko ang lahat, ibigay niyo po ang lahat. Kasi baka magicin niyo ako, dadayain niyo ako doon. At ultimately, aabot tayo sa korte pag hindi niyo binigay sa akin yan. I tell you, I am dead set to secure justice for Richard Santillan, who keeps crying from his grave. All I ask is be truthful to your duty, to your sworn oath, to serve the public, to serve the people faithfully. Sa susunod na linggo mga kababayan, sasagutin ko na po yung tumatahol dyan sa France. Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.